So here we go mga idol. Magandang umaga sa inyo mga idol. This is JM from JM Hoopcast Channel. Ngayon mga idol, since tapos na ang PBA at nakita natin nag-champion ng Token Tex, punta naman tayo mga idol dito sa NBA na onting araw na lang mga idol mag-uumpisa na ang playoffs at mas magandang manood mga idol. So ano pang hinihintay natin? Let's go mga idol! At ngayon, ang topic natin ngayon kung ready na ba ang Lakers sa darating na playoffs. Okay mga idol, umpisahan natin. Umpisahan natin sa strength. Okay? Pag-usapan natin yung strength and weaknesses ng Lakers. Okay? First, yung strength muna. Yung dynamic offense mga idol. Yung pag-acquisition nila kay Luka Doncic na nakapag-provide sa Lakers mga idol with an elite playmaking or as a playmaker mga idol and scorer with an average of 27.4 and 8.6 rebounds and 7.8 assists. Okay? Dito yan sa loob ng 20 games ni Luka sa paglalaro niya sa Lakers, mga idol. And this season, mga idol, he brings versatility to the offense alongside with LeBron James with 24.5 points per game with 8.2 rebound points per game and 8.5 assists per game in 62 games. Samahan din natin ng isang Austin Reeves na may 9.9 points per game with 5.9 assists per game in 65 games. And then, as you can see mga idol, the Lakers offense becomes even more dangerous. Okay? So, dito tayo sa number 2 mga idol is depth in wing position. Meaning mga idol, yung wing position ng Lakers medyo may kalakasan. Dahil they have Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, and Rui Hachimura na nag-a-average mga idol ng 13.0 points, 5.1 rebounds sa loob ng 53 games mga idol na nakapagbibigay or nagpo-provide ng solid contribution at the forward position. Mga idol, Rui Hachimura, his ability to play both small forward and power forward gives the Lakers flexibility in their lineup. Okay? So number 3 mga idol, the playoff experience. Okay? So the playoff experience mga idol, dito the presence of LeBron James and Luka Doncic, both players with deep playoff experience. Alam naman natin kung ano na ang mga naabot in terms of playoffs ng mga to o kung ano yung mga naging karanasan na nila mga idol na pwedeng magbigay na kapag dating sa crucial in handling the high pressure moment of the postseason. Kumbaga mga idol, pag may mga crucial minutes or alam nyo yun na mabibigat na games, kayang-kaya na nilang i-handle at makontrol ang tempo. So para sa akin, ito pa lang ang nakikita ko na 3 na strength ng Lakers pagpasok ng playoffs. So mga idol, punta tayo sa weaknesses ng Lakers. Number 1 mga idol is the lack of depth at the center position while Jackson Hayes has shown mga idol. So by the way mga idol, since nawala ang isang Anthony Davis, alam naman natin kung gaano bumaba ang defense production ng isang Lakers. Okay? Or also nawalan sila ng legit rim protection. Okay? Na ito naman ang kinagandahan ni Jackson Hayes mga idol na nag-improve dahil every game mga idol meron siyang 7.2 points per game with 4.8 rebounds per game in 48 games, and then the Lakers still lack a dominant rim protector. So possible mga idol, this could be a problem against the teams that they have a strong big man mga idol. So number 2, the defensive inconsistency mga idol. Despite having a complete roster mga idol, the Lakers have struggled with defensive lapses leading to the multiple losses. Their lack of consistency mga idol on defense could hurt their playoffs chances.
So yun mga idol, isa rin yun sa factor mga idol, yung kakulangan ng defensive consistency ay maaaring maging hadlang para sa tagumpay nila mga idol, dahil alam natin yung mga teams or yung mga big man dito sa West medyo matitibay at mabibigat mga idol. Okay? And the last one mga idol for now is the 3-point shooting struggles ng Lakers. Okay, kung titignan nyo mga idol, the Lakers currently ranked number 24 in the league in 3-point shooting, averaging with 12.4 made threes per game at 35.7% efficiency. Mga idol, napakababa yan. Mga idol, kung titignan nyo lang. And then, yung their inability to consistently knock down perimeter shots could limit their offensive spacing. Okay? So dito mga idol, isa rin to sa weaknesses nila na nakikita ko, kasi hindi lang pwedeng nakatuon ang opensa para kay Luka and LeBron na sila lang ang pwedeng magbigay ng spacing. Na kailangan din na makapag-spread out yung mga kakampi niya, dahil alam natin na pagdating ng playoffs, okay, ang pwede, kung sino man makatapat ng Lakers, pwede nilang gawin na babantayan lang ang Luka and LeBron. That's it mga idol, makikita natin ang resulta. Ngayon, para sa akin mga idol, the strength and weaknesses ng Lakers for now is, para sa akin, in my own opinion, ito yung mga nakita ko mga idol. And then, okay, so the conclusion mga idol is the Los Angeles Lakers have the potential to be strong contenders mga idol if the upcoming NBA playoffs 2025, especially with Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura in the lineup. However, sana maging healthy yung Vanderbilt, okay? Si Gabe Vincent, si Dorian Finney-Smith, okay, na sana maging healthy yan. And then para ma-achieve nila yung success, they need to address their lack of depth at the center, improve defensive consistency, and enhance their 3-point shooting. Okay, so ngayon mga idol, kung meron pa kayong mga gustong idagdag sa aking mga nakita about sa strength and weaknesses ng Lakers, please comment down below and don't forget to like and share mga idol. Again, this is JM from JM Hoopcast channel. Salute and God bless mga idol. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip-off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay, walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitigbang. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back, jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Palam ka kasulad sa insight. Basket